Yo guys, good morning. Today I just would like to give some commentaries about sa Kendrick Lamar's Super Bowl halftime no performance. And talagang na-witness ko yung talagang simula ng beef nila Drake at Kendrick Lamar no. Parang way back May yata yun or April somewhat that time no last year. And yeah, back and forth between those two. It started nung siguro yung pinakauna nun is yung nag-drop ng first person shooter yung dalawa. And after that, Like That, nag-feature si Kendrick Lamar sa Like That nila ni Future, no? And um, and then after that, nag-respond si Drake ng push-ups. Also nag-respond din si J. Cole ng Might Delete Later, pero yun nga dinelete nga talaga ni ni J. Cole at nag-apologize siya kay Kendrick. So si, si Drake naman tuloy-tuloy ang pagto-troll 'no, nag-respond siya kay Kendrick ng yun, una is Push Up and then yung AI, nila na ni Tupac at ni Snoop Dogg 'no. Then yun, so nag nag-release si Drake ng Drop, Drop, Drop. So nagbe-beg si Drake na mag-drop si Kendrick. And then after 1 or 2 weeks, nag-release si Kendrick ng Euphoria, formal na diss track pa towards um, Drake and then konting diss din kay J. Cole na. And yun na, sunod-sunod na yun. Euphoria and then nag-drop si Kendrick ulit ng 616 in LA. And then nag-drop si Drake ng Family Matters. And then after 40 minutes, nag-drop si Kendrick ng Meet the Grahams. Meet the Grahams. Meet the Grahams. And then nag-drop si Kendrick ng Not Like Us. And then last is nag-drop si Drake ng The Hard Part 6. Pero yung Not Like Us, yun talaga, game over. I mean, Meet the Grahams pa lang, Meet the Grahams pa lang, knockout na si Drake. Pero yung Nail on the Coffin talaga yung ano, Not Like Us. Yun talaga yung parang kinikiripukan yung bangkay or yun, yung bangkay ni Drake. And then yung Hard Part 6 kasi ni Drake parang less yung ano, maniniwala dun. Parang sinasabi niya na sine-set up niya lang lahat. Pero hindi kasi yun ano, hindi yun siya parang wala siyang laban dun. And then merong merong lyrics dun sa Family Matters na, "Kendrick just opened his mouth, someone go hand him a Grammy right now." Something like that. Pero damn, after almost a year, recently lang, yung Not Like Us won 5, not 1 but 5 Grammys 'no. So sobrang epic nun. And then noong linggo lang pinerform ni nag-perform si Kendrick sa Super Bowl. Siya yung pinakaunang solo, hip-hop artist na nag-ano, na-perform sa Super Bowl 'no. That was so epic man. Tini-tease niya yung ano, yung Not Like Us. Pero in the end, pinerform niya pa rin Not Like Us. So talagang tiningnan niya si Drake na eye to eye 'no. "Say Drake, I heard you like 'em young." Then yun, then na-censor yung pedophile na word, pero yung A minor, dang, the whole arena man, talaga tostadong-tostado si Drake. And then
Sunod ng nun is yung last na song is "Turn His TV Off." Tapos ayun game over 'no. So yun na talaga yung ano, yung pinaka-last na part nung beef nila na it is game over. Super Bowl yung pinakamalaking stage sa buong mundo, hundreds of millions ang tao yung nanonood dun and yeah, that just happened man. Hindi ko na-record yung sarili ko na parang, nagre-react dun pero grabe yung reaction ko nun. Sobrang simple lang nung performance pero sobrang lit. Kung totoong Kendrick Lamar fan ka talaga sobrang ma-appreciate mo yun and madaming mga hidden meanings 'no. Yung iba naman na hindi maka-appreciate at for sure mga Drake fans sinasabi nila trash daw, pero para sa'kin simple pero elegante gano'n yung datingan. Wala siyang masyadong mga hindi naman kasi si Kendrick ano sobrang mga pasabog pa ano pa, pampalipad-lipad gano'n na kailangan lumipad siya sa ere, hindi gano'n. So straightforward, pretty straightforward yung performance sa Super Bowl, yung concept as parang game 'no. And madaming mga ano, meaning 'yan, all about politics, all about, revolution, about black culture 'no, and yeah, and especially yung beef nila ni Drake, 'yun. So 'yun, sobrang nag-enjoy ako and yeah, 'yun lang masasabi ko and talagang in-elevate ni Drake I mean in-elevate ni Kendrick yung sarili niya to another level. Right now, sobrang top of the game talaga si Kendrick ngayon sa generation niya. For sure siya yung isa sa pinaka-greatest na rapper alive ngayon 'no. Kumbaga, kung sino man yung pinaka-great na rapper ngayon na alive, for sure feeling ko Eminem tsaka si Kendrick, silang dalawa yung sa pinaka-top na rapper ngayon. Para sa'kin, of course nandiyan si Snoop Dogg, 50 Cent, Dr. Dre, Jay-Z, kung sino pa. Pero for sa'kin yung pinaka-top na rapper ngayon and lyricist si Eminem tsaka si Kendrick Lamar. And kung sila man yung mag-battle head to head, um, for sure, yung lyricismo nun grabe. Pero hindi malabong mangyari yun kasi sila yung tipo ng rapper na parang imposibleng mag-away o magkaroon ng beef. Siguro in the name of sport of hip-hop 'no, puwede silang magkaroon ng gano'n. Pero hindi siguro sila magiging personal. Kasi medyo pareho yung mindset sila, pareho silang artist, pareho silang malalim, hindi sila basta-basta nagpi-pick lang ng personal na away at walang away. Kendrick and Eminem, show flower to each other, especially Eminem. Talagang sinasabi niya na si Kendrick yung parang isa sa pinaka-greatest na lyricist sa generation niya, gano'n. They show ano, respect to each other and meron din silang connection kasi nga Dr. Dre connection. Both of them are, you know, accord or colleague ni or friend ni Dr. Dre. So yan, imposible na magkaroon sila ng away 'no. Pero for sure, two best rappers ngayon is Eminem and Kendrick Lamar. Pero Kendrick Lamar, yung record na parang most Grammy awarded and also madaming history na binrake si Kendrick Lamar. So, 'yun. And kay Eminem naman, alam natin best hip-hop seller or basta yung pinakamadaming na-sell na album yata kay ano 'yun, kay Eminem yata 'yun, 'yun. So, 'yun lang yung masasabi ko. Um, yeah, sobrang idol talaga Kendrick Lamar. And props to you, Kendrick, and you're inspiring me. Ako kasi nagsa-start ako gumawa ng mga kanta, ng mga raps gano'n, magsulat and hindi ako ganito ka-confident dati. Parang late bloomer nga ako, 27 na ako no, turning 28 yet. Ngayon pa lang ako nagsisimula na parang magsulat, mag-focus sa paggawa ng music gano'n. Pero yun, hindi huli ang lahat. Yeah, yun lang masasabi ko and yeah, thank you for watching guys. See you next video. Bye!